Welcome sa ating Digital Survival Guide. Sa explainer na ito, pag-uusapan natin kung paano mo lubos na mapoprotektahan ang iyong online na buhay. Alam naman natin, di ba? Sa panahon ngayon, halos buong buhay natin nasa internet na. Mula sa pakikipag-usap sa mga kaibigan, trabaho, hanggang sa pag-access ng ating mga bank accounts. Kaya naman, ang pag-aaral ng social media security ay hindi na lang basta nice to know na impormasyon. Isa na itong absolute necessity para mapanatiling ligtas ang iyong pagkakakilanlan at pinaghirapang pera. Kaya bago tayo lumalim, gusto kong itanong sa'yo ng diretsahan. Ligtas ka ba talaga online? Kapag nagbubukas ka ng iyong mga social media accounts araw-araw, kapag nag-scroll ka o nag-click ng kung ano-anong links, nararamdaman mo ba na talagang protektado ka? O may kaba ka bang nararamdaman na baka paggising mo bukas, iba na ang nagpapatakbo ng profile mo o ginagamit ang pangalan mo sa kalokohan? Medyo nakakatakot isipin pero yan ang realidad natin ngayon. Tingnan nyo itong listahan ng mga karaniwang digital threats. Nariyan ng mga dummy accounts, hacks, scams, blackmail at identity theft. Ang mga ito ay literal na naglipa na kahit saan at maniwala ka, hindi sila namimili ng biktima. Maaari kang manakawan ng identity para gamitin sa ilegal na paraan o kaya ay maging biktima ng panloloko para makuha ang ipon mo. Kailangan talagang nating seryosuhin ito bago natin ilatag ang mga solusyon. Okay, let's dive into this. Para malabanan ang mga banta na yan, may inihanda tayong 3-tiered shield strategy. Hahatiin natin ang usapan sa 4. Una, panganib sa social media. Pangalawa, proteksyon ng iyong account. Pangatlo, ligtas na interaksyon online. At pang-4, mga batas sa Pilipinas. Unang bahagi, panganib sa social media. Alamin natin ang mga banta online. Kikilalanin natin kung ano ba talaga ang mga pangunahing banta at kung anong mga kasangkapan ang paboritong gamitin ng mga masasamang loob. Ang isa sa pinakakaraniwang sandata nila ay ang tinatawag nating dummy account. Ito yung mga faking profile na madalas nilang gamitin para mang-troll, mang-scam, mang-hack at magkalat ng fake news. Pero heto ang pinakamahalagang punto rito, hindi sila lubos na invisible. Akala nila porke gumamit sila ng faking pangalan ay ligtas na sila. Ang totoo, ang mga fake accounts na ito ay pwedeng matrace sa pamamagitan ng IP tracking at digital footprint analysis. May iniiwan silang bakas sa internet na kayang tuntunin ng mga cybercrime units. Kaya isang mabilis na paalala rin sa atin, huwag na huwag nating gagamitin ang mga fake accounts para manira ng ibang tao. Pangalawang bahagi, proteksyon ng iyong account. Tiyaking ligtas ang impormasyon mo. Ngayong kilala na natin ang mga banta, papasok tayo sa Tier 1 ng ating depensa. Kumbaga, ito ang iyong personal armor. Nakatutok ito sa mga panloob na hakbang pansiguridad na ikaw mismo ang may kontrol. Una, palaging gumamit ng strong passwords. Dapat may malaki at maliit na letra, numero at simbolo. At siguraduhin i-update ito every few months. Pangalawa, i-enable ang two-factor authentication or 2FA. Ito yung dagdag na text or code bago ka makapasok. Kahit makuha nila ang password mo, hindi pa rin sila makakapasok. Pangatlo, hindi mo dapat ibigay ang iyong OTP or one-time password kahit kanino, as in never. At panghuli, iwasan ang pag-login gamit ang mga public Wi-Fi dahil napakadali nitang ma-intercept ng mga hackers. Pero paano kung, wag naman sana, nangyari na ang kinatatakutan natin at nahack ang account mo? Relax ka lang, huwag magpanik. Kailangan mo lang sundin ng kalmado ang mga hakbang na ito para maisalba ang account mo. Unang-una, i-click agad ang Forgot Password option. Pangalawa, i-verify ang iyong sarili gamit ang nakakonektang email o phone number mo. Pangatlo, i-report agad ang insidente sa mismong support page ng website o app. At pang-apat, iscan ang iyong device para siguraduhin walang nakatagong malware o virus na tahimik na nagnanakaw ng data mo. May proseso tayo para mabawi kung ano ang sayo, kaya laban lang. Pangatlong bahagi, ligtas na interaction online. Pag-usapan natin ang tamang gawi sa pag-navigate sa internet. Shift naman tayo at tingnan natin ang Tier 2 Tactical Engagement. Dito tayo tututok kung paano ka nakikihalo-bilo sa mas malawak na digital na mundo. Para malinawan tayo tungkol sa fake news, tingnan nyo itong comparison. Pansinin ang pagkakaiba.
Kapag nakita ka ng fake news, ang madalas na maling reaksyon ay ang i-share ito agad-agad, di ba? Pero kapag real news o tunay na balita ang pinag-uusapan, ang tamang hakbang ay ang pag-verify ng mga sources at pag-check sa iba't ibang mapagkakatiwalaang sites. Ito ang napakahalagang punto dito. Palaging suriin ang impormasyon bago mo pindutin ang share button. Maging mapanuri tayo. Pag-usapan naman natin ang mga toxic na sitwasyong online, tulad ng cyberbullying at mga bastos na mensahe. Ang malinaw na akbang para dito, huwag makipag-away, sayang ang energy mo. Sa halip, mag-screenshot agad ng ebidensya. Pagkatapos, i-report ang tao sa mismong platform o sa otoridad. I-block agad ng user at tuluyang i-ignore ang mga trolls. Ang ultimate goal lang naman nila ay inisin ka at kunin ang oras mo. Kaya huwag mong ibigay sa kanila ang satisfaction na yon. Para naman sa napakarami sa atin na paborito ang mag-add to cart, narito ang paraan para hindi tayo maloko sa online shopping. Mag-ingat sa mga no return, no exchange scams at lalo na sa mga offers na sobrang mura, yung tipong too good to be true. Basahin mong maigi ang mga seller policies at palaging i-check ang mga reviews ng ibang nakabili na. At para talagang safe at masiguro mong totoo ang seller, mag-cash on delivery o COD na lang muna kung mahari. Pang-apat na bahagi, mga batas sa Pilipinas, ang iyong legal na proteksyon. Dumating na tayo sa ating heavy artillery o ang Tier 3. Gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa sa labang ito dahil may makapangyarihang suportang legal ka mula mismo sa ating gobyerno. Tandaan ninyo ang numerong ito, 10175. Ito ang Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Isa itong higanting kalasag na nagpapataw ng mabibigat na parusa sa mga taong gumagawa ng kalokohan sa internet. Hinimay natin itong medyo mahabang batas para gawing simpleng listahan. Ano-ano nga ba ang mga pinaparusahang digital crimes? Kung ikaw ay naging biktima ng cyber libel o paninira online, hacking, identity theft, online fraud o panloloko upang makuha ng pera, at cyberbullying, saklaw ito ng RA 10175. Ang mga salarin ay maaring makulong at pagmultahin ng malaki. May matalas na ngipin ng ating batas, kaya huwag matakot na ipagtanggol ang sarili. Kasunod nito, ipinapakilala ko sa inyo ang isa pang napakabigat na depensa, ang numerong 10173. Ito naman ang Republic Act 10173 na mas kilala nating lahat bilang Data Privacy Act of 2012. Gusto kitang palakasin sa bahaging ito. Protektado ka. Ang batas na ito ang pumuprotekta sa mismo personal na impormasyon mo at nililimitan ito kung sino at paano lang magagamit ang data mo. Bawal ang illegal na wiretapping o pakikinig ng usapan nang walang paalam. Ipinagtatanggol ka rin ito sa mga issue ng pirated content at anti-photo and video abuse. Ibig sabihin kung may nagkalat ng private videos mo o gumawa ng mapanirang deepfake content, may laban ka. Pwede kang mag-file ng takedown request para ipatanggal ang mga ito at pwede mong kasuhan ang nagpakalat. Kaya naman, para ibuod ang yaat ng ating napag-aralan ngayon, iniiwan ko sa inyo ang 3 universal golden rules ng cyber safety. Think before you click. Protect your personal info. At verify before sharing. Ito na ang kompletong buod ng digital action plan mo. Isapuso mo ang mga ito. Maging responsable tayo sa pagre-report ng mga kahina-hinalang accounts at panatilihin ng respeto sa ibang tao online. Bago tayo maghiwalay, may hamon ako sa'yo. Ngayong siksik ka na sa kaalaman sa pagdepensa ng iyong account, ano ang unang hakbang mo ngayon para protektahan ang data mo? Magpapalit ka ba agad ng password? I-activate mo na ba sa wakas ang iyong 2FA? Huwag mo nang ipagpabukas. Gawin mo na ito ngayon upang manatiling ligtas at malakas sa ating mabilis at nagbabagong digital na mundo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pagsama sa explainer nating ito. Laging mag-ingat online,